In today's episode, pag-uusapan natin kung gaano nga ba kasaya, kalungkot, at katatag ang role na ginagampanan ng isang nanay sa usaping tatay issues sa pamilya. Hay, tara na, pag-usapan natin to. Pinanggagaling ka ng topic na to, ha? Hindi ka nga nagbayad ng tuition fee, eh. Diba? Ang dali, eh. Celebrity ka, may pera ka. May mga connection ka. Imposible na you don't have money to send your kids to school. Kahit yun na lang. Kasi, hindi mo man siya makita, at least, ito, dadampi na ako konti dun sa story, ha, nung specific celebrity. Involved ka doon sa development ng anak mo. Correct. Through education. Correct. Kung hindi mo magawa yun, Correct. wala kang claim. Diba? And, alam mo yung bago ko pa makalimutan, ito pa, di ba? Parang part of it, may nabasa ako dun sa basis lang na story natin. May issue pa siya na bakit yung nanay, yung naghatid halfway through, though may isang interview si mami, na may explanation siya bakit siya yung naghatid. The technical, hindi naman talaga hatid na hatid. Kailangan niya lang yan. Pero the full picture of it was, anong issue mo dun sa nanay? Di ba nga dapat yung gratefulness mo dun sa taong yun? Kuya, ito na lang isipin mo sa totoong buhay, ha? Yung isang pamilya nga na may nanay at tatay, mag-asawa, struggle pa, eh. Kung paano magpalaki ng anak, kung paano mo sila bubuhayin. Yung pa kayang iniwan mong mag-isa yung nanay alone. Alam mo, nang galing ako dun sa idea na may nabasa kasi ako, ang ganda ng pagkakasabi, eh. Na after all na nangyari, deserve daw ni daddy na pumalakpak siya from the back row. Kasi, eto si mami siya yung nandyan, eh. I'll elaborate on that later. Pero diba? ganda ng point. Kasi parang, eto, iniwan mo nga, ikaw nga, malaya ka na sa buhay mo, eh. Pero iba kasi talaga yung, I don't know, opinion ko to. Iba yung maternal love, eh, na, okay, mess up na, eh. Pero titimunin ko tong mga anak ko. Anak ko to, eh. Buhay mo yan. At eto pa, may mga times pa na, di ba, parang sa mga nanay nag-a-apply yung, kuya, yung heartbroken na lang alone, masakit na yun. Yung maghiwalay kayo. Kasi bago naman kayo naging parents, naging lovers kayo. So kung hindi kayo nag-workout, masakit na yun. Pero yung nanay, kailangan niyang isang tabi yung nararamdaman niya just because kailangan kong maging matatag para dito sa mga anak ko. Kasi hindi naman pwedeng heartbroken ako, wala kakalas-kalas na kami, di ba? So parang ang sad lang nung naging issue pa sa kanya na I'll give you a third one. Diba? Bakit mas masakit para sa nanay na pag naghihiwalay? Mas masakit yung sa nanay for the third reason. Try ng nanay na yun maghanap ng iba. I-judge pa siya ng society. Oh, ang gandang point nun. Diba? Alam mo yung common na usapan na pag ang lalaki ng babae, parang lalaki yun. Lalaki yun, eh. Subukan mo ang babae ng lalaki. Yung buong barangay hinusgang ka na. Oo, sasabihin niya, gagamitin lang niya yung lalaki para mabuhay yung mga anak niya. Oo. Diba? Tsaka malandi siya, kerengking siya, lahat ng judgment. Alam mo, may natutunan ko kahapon sa work, pero hindi ko alam kung eksakto, Pero nung narinig ko, oo nga, no, sabi sa batas, pag yung babae, ano ba, mag-asawa, I don't know kung tama ako, pero kunwari na lang, matalino na lang ako. Pero for sure, may point ako dito. Ang daming disclaimer. Oo, nakakatakot, batas to, eh. Hindi, narinig ko kasi, baka kasi nakalimutan ko dahil 10 seconds ng memory ko. Sige. Pag ang babae pala, salva mo sarili mo, pag ang babae pala, nakipag-make love siya sa lalaki, tas may asawa siya, adultery na agad siya. Matik. Oo. Pero pag ang lalaki pala, kahit makipag one night stand siya, hindi pa siya kakasuhan. Makakasuhan lang pala ang lalaki pag nag-cohabit sila ng babae, pag yung babae itinira mo dun sa bahay nila. Parang ganun yung premise. Hindi ko alam, hindi ako sure, Baka hindi ako legal expert, May adultery kasi may bigamy. Oo. Nung narinig ko siya kahapon, ito daw palang explanation nun kung bakit ganun. Again, hindi ko alam kung sure ako, pero malay nyo, tama ako. Kaya pala mabigat dun sa babae, pag halimbawa si guy, nagkaroon siya ng babae at sinabi niya, one night stand lang yun. Wala siyang mabigat na kaso, eh. Pero pag si babae, pag nag-one night stand kami, pwede siyang pumasok sa adultery. Kasi pala, sabi, si babae, pagka nakipag-keribambam bumbel siya, pwede kasi siyang mabuntis, eh. So magkakaroon siya ng anak na hindi nakaline ng family. Kayo, mag-asawa tayo. Tapos, ako nga nabuntis, magkakaroon ng iba. Yung lalaki, kahit makipag-keribambal siya doon sa babae, hindi naman siya mabubuntis, eh. Mabubuntis niya yung babae. Oo. Pero hindi siya tagalog doon sa bloodline ng family person nila. I don't know. Yun lang yung natutunan ko habang nakikinig ako sa likod ng cameraman. Sabi ko, alam mo kung totoo yun, parang para tayo naninirahan sa 1960 pero 2025 na. Una, pangalawa, kasalanan ba ng babae na meron siyang organ na nag-help mag-bear ng child? Na pwede siya mabuntis. Diba? Parang birth lottery, again, nagpag-usapan natin to before, birth lottery, hindi kasalanan ng babae na siya yung nagbe-bear ng child. So dapat, hindi yun ang basis para mabawasan siya ng mga karapatan.
as an example, di ba? Well, natake lang natin yun dahil because of the idea na pagiging unfair nga ng pag dito. Tapos, pag going back dun sa concept, na parang ang lungkot lang, no? Na parang, grabe, no? Yung maliit na bagay, naging issue mo yun, na ikaw lalaki, na hindi mo ba alam, na yung katiting na respeto na meron sa'yo ang mga anak mo, dahil yung sa salita ng asawa mong, tatay nyo yan, patawarin nyo. Kung hindi yun ang kumpas ng nanay, matagal ka nang kinamuyan. Pero the mother, siya kasi ang nagtitimoni. Alam mo ngayon ko nga na-realize tama pala talaga na ang nanay ang ilaw ng tahanan. Kahit wala yung haligi, siya ang liwanag, di ba makikita mo lahat? Kasi siya yung nagkukumpas Pero subukan mo ang nanay pag siya ang nagsabi sa mga anak na, sinaktan na ako kalimutan nyo, kaya naman natin to. Di ba yung mga anak, kaya nilang, nay, kaya natin to. Pag nakita yung tatay, wala nang nararamdaman. Alam mo yung, wala, tama ka nga sobrang daming layers nung issue na yan. Tapos ang bottom line, ang kawawa yung mga bata. At wala siyang edad, kuya. Hindi yung pagbata siya, ganyan. Pag nag-adult, hindi. Kasi parang dala-dala mo siya Tapos imagine dun sa example natin, hindi mo naringgan ng mga anak na nagsalita. Gaano siya kahirap sa isang anak na kailangan mong igitna yung nararamdaman mo kasi kailangan mong i-consider yung mararamdaman ng tatay o dahil yun ang sinabi ng nanay. Pero kayo, para kayong tanggap lang kayo ng tanggap ng suntok na binibigay sa inyo. Alam mo yung ganun? Ako naman, parang to that point about the anak, I understand na yung nanay yung parang point guard ng tahanan. I'll call her the light and the point guard. Sa basketball kasi siya yung nagdidirect ng plays, sa kayo ipapasa yung bola, sino magsushoot. Diba? Essentially, yung ginagawa ng nanay Naunawaan ko yun kasi in most cases, the heart of the mom is the purest. Diba? Kaya, even if nasasaktan siya, magsasakripisyo siya. Parang, pipiliin niyang gawin yung tama kahit masakit. As an example. Hindi ko sinasabi na hindi ganun ng mga tatay. I have a separate point about fatherhood. Yun yung big picture ko about this. And this is where I was really, really mad about that celebrity guy, that vintage veteran comedian. Pero on the point of the anak, whilst we understand na yung nanay have all the means and parang the heart to say na tatay nyo pa rin yan, ultimately both parents should acknowledge the will of the child. 'Di ba? In this scenario, siya yung kinakasal I tell you what to do, you watch me. Kasi at the end of the day, kung yung kasal ko mag-falter o mapahiya ako sa publiko, hindi naman silang dalawa yung magte-take ng brunt nung kahihiyan 'Di ba? Iki-carry yon nung anak na supposedly happy in that moment. So, sa bata tayo. Kuya, yung ano? Game. Sa bata. Nagre-record ka na? Recording. Okay. Wait lang. So, sa ano na lang, pumikap na lang tayo dun. Sige. So, kung mapapansin mo din, sinabi mo doon kanina, and I think it's a very important point, none of the children spoke up about it. Oo nga. Even yung kinasal, 'di ba? I think nagkaroon pa nga ng parang chismis na itong si groom ang problema. Oo nga. Sobrang cringy nun. Parang ano ba problema? Ba't kailangan pang masira pa yung I-out pa. Masira pa yung groom sa yung family ng groom in this situation. Pero I think there's parang some sort of forced dignity dun sa silence na yon kasi I will interpret yung silence ng mga bata, especially nung kinasal na hindi dahil sa pinatahimik sila. Tahimik sila dahil pagod na sila. Ayun. 'Di ba? Kung sinasabi ng tatay in the subsequent posts sa social media na ayaw na niyang habulin yung mga anak niya, pagod na siya, mas pagod yung mga anak niya. Kasi kayo mga matatanda, yung dapat maayos, yung kayo dapat yung mas proper in discussing situations like this. Pero ang nagmamature sa inyo mga bata, nakakapagod siya. Kung pagod yung tatay, unang-una, babalik lang ako, konti lang dun sa unang pinag-usapan. Nakakapagod pa yung walang ginagawa. Tsaka, diba? Yung feeling na dito tuloy nag-a-apply yung dapat talaga wala yung Facebook ng matatanda sa mga bata. Oo. Parang may limited freedoms, no? Pag may age degradation. Alam mo yung feeling na anong mapapala mo kung in-out mo siya social media?
Lahat ba ng taong nakabasa, nakanood, pwede ba nilang makausap yung mga anak mo na, ulitin mo yung kasal, ihatid mo. Oo. Kasi nagagalit na yung taong bayan, may comment ng taong bayan. Alam mo yung gano'n. Kasi ako, in my humble opinion, I could be wrong. Feeling ko sympathy gathering lang yun. Lagi niyang ginagawa kasi yon ni Guy. Pero kung alam mo, kung isipin, halimbawa kung walang social media ha, sa normal na buhay nangyayari po yan. The buzz. I know, hindi, tsaka I know some na yung mga tatay, hindi man sa social media, pagdating sa kwento niya, siya yung bida. Sa inuman, madalas. Hindi lang yon. Meron yung mga times na yung bragging rights mo, yung achievement ng mga anak mo, bragging rights mo, dala-dala mo as a dad. Overstatement. Ako to, anak ko, ganyan-ganyan. Without telling the story na yung mga anak mo, isa lang silang lumaban nung na-achieve nila lahat ng meron sila. All they have is yung nanay nila na nagsisikap kung paano ka itatawid and whatever. Pero ikaw, sa kwento mo, bida ka. Pag nakalimutan ka, sa kwento mo, api ka. Api ka. Alam mo yung, hindi ko na alam kung, alam mo yung term natin dyan, yung nagmamaoy. Nagmamaoy, wala namang ginagawa, at hindi ka rin naman inaano. Hindi ka na kinakausap eh. Yun nga, kasi hindi ka rin naman nakikipag-usap eh. Kinausap ka, siniraan mo lang din. Oo, di ba? So parang, I can't imagine yung buhay ng mga anak na kailangan lang nilang tumahimik. Yung sinasabi na iniiyak mo na lang sa sarili mo. Dinadasal mo lang. Minsan may mga tao o may mga anak na appearing strong lang sila. Ay, na lang ganyan. Pero deep inside, naiisip nila yan eh. Naglilinger yan kuya sa isip nila. And for sure, ang dami nakaka-relate dito na kahit gano'n sila ka-strong. In one of their pagod days, frustrated days, naiisip nila yung, paano kaya kung di ganito yung tatay ko, no? What if hindi niya ginawa to? Marami mga tao, marami mga bata ang ganang source. Ang one of their main source of their anxieties, family. Oo. Diba? Oo. Ang hirap din yung parang feeling na meron din akong alam na nahihirapan silang i-open up. Yung kwento. Alam mo ba yung scenario nun, kuya? Ba usaping tatay? Ang kwento niya is, growing up, yung tatay niya nang bubugbog, lumaki silang binubugbog sila, lumaki silang yung nanay nila, sinasaktan. Basta ganun yung premise. Ngayon, nagkasakit na yung tatay. Dying yung father. Sabi niya, hindi naman ako galit sa tatay ko, pero wala na rin akong maramdaman. Hindi niya ma-open up kahit kanino kasi ayaw niyang ma-judge na, ano ka ba, tatay mo yun? Patawarin mo yun. So, nung tinanong niya ako, anong gagawin ko? Hindi ko alam. Sabi ko, hindi rin naman kita madidiktihan. Kung nahihirapan ka at hindi mo alam kung anong desisyon yung gagawin mo, piliin mo yung desisyon ng pagiging makatao. Yung taong yon, tatay mo siya, marami siyang nagawa sa'yo, pero dying siya eh. Sickly na siya eh. Kung hindi mo siya kayang kaawaan as your tatay, kaawaan mo siya as a person. Tapos dun siya nakahanap ng parang liwanag na, kasi minsan, hindi naman talaga natin alam kung ano yung tama at maling dapat natin gawin sa buhay natin, pero we can always choose what is kind. It will not hurt you naman eh. It will not hurt you naman na dadalawin mo siya, makikita ka niya. Hindi naman na kasi mababalik. Hindi naman sabi, alam mo, natutunan ko dun sa trabaho kapon, dun sa isang beauty queen na in-interview. Parang sabi niya, madaling magpatawad. Ang mahirap lang ay mahalin sila ulit. Oo. And parang may point talaga eh. Lalo pag lumipas na, umalpas na yung sakit na naramdaman yung nagawa sa'yo, darating ka talaga sa point na wala ka nang maramdaman eh. Kasi kumbaga, tapos na to eh. Nalagpasan ko na eh. Meron lang talagang mga traumatic kasi may mga hugot. For example, itong isang family, yung mom niya, namatay sa sama ng loob. So kahit patawarin mo yung tatay mo sa ginawa, kaya mong patawarin yung nagawa sa'yo eh. Binubugbog ka, iniwang kayo, pinabayaan ka. Pero katawid nung pagpapatawad na yun, pag naiisip mo na kaso wala na akong nanay eh. And because of anxiety niya yun doon sa tatay, connect. So kaya ang hirap husgahan yung posisyon ng mga tao, ng mga anak. Ako talaga laging ganun eh. Ang hirap, no? Lagi ko naiisip, paano kaya susurvive? Plus, iniisip ko pa kuya yung side nung nanay. Nung napanood ko yung interview nung ni Marjorie Barreto, napanood ko, sabi ko, ang hirap niya, no? Yung ibang nanay na bratinela, yung ibang babae na mahalaga sa kanya yung pride and ego, ang dali niyang sabihin na, ganyan. Pero siyang ginawa niya, nilatag niya point by point. Ang hirap maging nanay at ang hirap maging babae in one.
na kailangan mo protektahan yung nararamdaman mo, yung pride mo, yung na-heartbroken ka, kasi kailangan mo protektahan yung mga anak mo. Na madadrag na naman sila sa issue, maaalala na naman nila yung same pain. So, imbis na ipagtanggol niya na lang, na ito yung ginawa sa akin Ganito siya kasama Dito na lang tayo, sagutin ko na lang tong mga issue na to para tapos. Nakita mo kung paano niya hinandle. Sabi niya, yung issue ng hatid, hindi ako inatid, ganito ang nangyari, ganito bla bla bla. And that's one of the only interview na she gave. Yes. 'Di ba? Parang never niya in-address kasi gusto niya ng katahimikan, maayos naman yung pag-aaral ng mga anak, successful yung isang anak. Parang walang point na magpa-interview to every freaking time. Parang to make a point. I think very dignified yung response or non-response na yun. At saka parang ang hirap kuya yung gusto mong protektahan yung anak mo na sinasaktan sila. Pero kailangan mo nang ituro sa mga anak mo na huwag nilang kamuhian yung tatay nila. Diba? Very selfless no? Pero to your point, no, yung sa sinabi mo about parang yung madaling magpatawad. Pero ang hirap nang mahalin ulit. Ako may slightly different take ako on that. Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Asking for forgiveness and to forgive. In reverse, no? Parang on the other side, to forgive, masyadong mataas na burden yon, masyadong malaking ask. So, to say na, I am amazed with people na madali magpatawad, kasi hindi siya madali Now, to ask now to ask the person to forget and to love again, that's too much.